Welcome back to my YouTube channel. This is Engineer X. So, unit weight of soil or gamma tayo, no? So, balik na naman tayo dun sa drawing or sa diagram natin. At ano kaya yung relation natin ngayon? So, hint, hindi siya unitless. So, ibig sabihin, magkaibang units. So, dalawa na lang pagpipilian natin, no? Weight tsaka volume. 'Di ba? So, weight or volume na lang pagpipilian. So, surprise! Weight yung numerator, volume yung denominator. So, kinuha mo lang yung nasa dulo to dulo, no? Dalawa lang naman yan, weight or volume, eh. So, gamma, hindi pinagsama mo lang yung dalawa. Numerator, weight, denominator, volume. So, yun lang yung ating unit weight, no? Siyempre, may iba pang formula yan. Yan yung pinaka-basic na formula niya, no? Ayan. So, pag dinivide mo yan ng G, siyempre, magiging mass na yan. At ang tawag naman yan, pag ganyan, no? Mass over volume, density. Okay. Simple lang yung topic. Ayan. Okay, balik pa rin tayo, no? Siyempre, yung pag sinabing soil, yung unit weight ng soil, hindi katulad ng iba, no, na unit weight ng water, 9.81, constant lang, no? Sa soil natin kasi, no, iba-iba yung laman yan. Tatlo nga, ayan, no, air, water, and solids. So, pag ginawa natin sa natural state, may konting tubig yan. Hindi siya saturated, hindi rin siya dry. So, tinatawag nating unit weight na moist yan or bulk unit weight. Ang formula niyan, syempre yung weight na nakuha mo dun sa natural state niya, nung hinukay mo, divide mo ng volume niya. Ayan yung moist unit weight. Syempre, pag inubos mo yung tubig niyan, kasi sabi ko nga, yung soil natin, nag-iiba yan ng gamma, nag-iiba yan ng unit weight, depende sa laman niya, no? Pag naubos yung water na yan, or nag-dry siya, tinatawag nating gamma dry, no? Or unit weight na dry unit weight. Ibig sabihin, yung weight na kukunin na lang natin, pag nawala yung weight of water, anong mangyayari? Anong matitirang weight? Siyempre, yung solids na lang, no? Wala namang weight yung air dyan, di ba? So, nag-dry na siya, wala nang water. So, weight of solid over volume, yan naman yung kinatawag nating gamma dry, no? Or dry unit weight. Siyempre, pag napuno naman yan, yung air voids natin nawala, napuno ng tubig. Ibig sabihin, lahat ng voids natin, puro tubig, saturation, degree of saturation is equal to 1 nga. Yun naman yung tinawag nating gamma sat. Actually, weight, wala namang, dun sa libro, no, walang weight na sat. Pero ako, maglalagay na lang ako ng weight ng sat para hindi tayo malito dun sa gamma moist na yan. Pero isa lang naman ibig sabihin niya, no, nung naghukay ka, basang-basa yung lupa, no, or punong-puno ng tubig, saturated na, no. Yung weight na makuha mo doon, syempre, yun yung weight na saturated soil. Ayan. So usually walang W sat, no, walang weight sat diyan, no. Pero ako lang nilagyan ko lang para hindi malito, no. Ayan. So yan yung tatlo. Usual na tatlo, no. Yung nasa gitna, gamma moist, kahit anong value pa ng water yan, basta combination, yung voids natin is combination ng air at water, gamma moist. Pero pag puno ng tubig, gamma sat. Pero pag walang tubig, gamma dry. Yun lang yun, no? Ayan, yung tatlong phase natin. Siyempre, yung water natin, mas mabigat sa air yan, no? So, anong masasabi natin sa mga values niyan? Yung gamma dry natin, always na mas mababa sa gamma moist. Ganon din, yung gamma dry, gamma moist na yan, mas mababa lagi kay gamma sat. Ngayon, i-note nyo lang, no? Ito lang yung mga gamma dry, gamma moist, gamma sat. Hindi yan lang yung formula niyan, no? May mga formula yan na in terms naman ng mga parameters na pinakita na natin yung void ratio, water content, degree of saturation. Makakakuha tayo ng value ng gamma moist, gamma sat, gamma dry gamit yung mga parameters na yan. Pero ito yung mga basic na pinanggalingan nga yung concept na galing lang dito sa diagram na yan. So, yan. No?